Ang lihim na lakas ng Pilipinas sa kalawakan, ang hamon ng Agila sa Amerika. Kamakailan lamang, matapos ang matagumpay na paglulunsad sa kalawakan ng unang satellite mula sa Agila Constellation, isang pambansang proyektong binuo ng Pilipinas, isang nakakagulat na revelasyon ang sumiklab sa isang live na programa sa telebisyon sa Amerika. Ang pangyayaring ito ay muling bumaling sa atensyon ng buong mundo sa lumalagong kakayahan ng Pilipinas sa larangan ng kalawakan. Isang koronel mula sa U.S. Space Operations Command ang walang pangingiming nagsiwalat sa programa na ang paglulunsad na ito ng satellite ng Pilipinas ay hindi lamang isang teknolohikal na tagumpay kundi isa ring estratehikong hamon sa Estados Unidos. Biglang tumahimik at tumindi ang tensyon sa studio. Sa likod ng kanyang mga pahayag ay mga lihim na dokumento na matagal nang sinusubaybayan ng militar ng Amerika na nagbubunyag sa napakalaking potensyal na nakatago sa satellite constellation ng Pilipinas, pati na rin ang kanilang nakakagulat na kakayahang bumuo ng sariling teknolohiya. Ang tunay na layunin ng Agila Constellation ay malapit ng mabunyag. Ang lahat ng mga nakakagulat na pagbabago ay nagsimula rito. Sasabihin ko ng diretso, ang paglulunsad ng satellite na ito ng Pilipinas ay isang malinaw na hamon sa Estados Unidos. Ako si Colonel Mark Thompson ng U.S. Space Operations Command. Nang binitiwan ko ang mga salitang ito sa isang live na studio sa Washington DC, maging ang panulat ng host ay nalaglag sa sahig. Sabay-sabay na napasinghap ang 200 na manonood. Ang paksa sana ng araw na iyon ay isang simpleng talakayan tungkol sa mga pandaigdigang trend sa pag-unlad ng kalawakan, ngunit ang aking inihanda ay ibang-iba. Paumanhin, ano po ang sinabi ninyo? Nag-aalalang tanong ng host. Ang Pilipinas. Hinahamon ng Amerika? Hindi kaya ito isang biro? Kalmado akong umiling. Hindi ito isang biro. Agad na itinaas ng host ang kanyang kamay. Hindi ba't ang Pilipinas ay isang maliit na bansa lamang na naglulunsad ng iilang satellite ang islang iyon na ilang beses lang maglunsad sa isang taon? Paano nito hahamunin ng Amerika? Narinig ang mga mahinang tawanan mula sa madla. Mayroon ding mga bulong na tila minamaliit ang Pilipinas. Lalong naganahan ng host. Tayo ang bansa ng SpaceX na naglulunsad ng rocket halos kada 2 araw. Ang mga satellite na ipinadala ni Elon Musk sa kalawakan ay mas marami pa kaysa sa buong Pilipinas. Ang sabihing hinahamon tayo ng Pilipinas ay parang hindi makatuwiran. Dahan-dahan kong binuklat ang aking ulat. Tama ka. Tayo nga ang nangunguna sa larangan ng kalawakan. Sa loob ng mahigit 60 taon, gumastos tayo ng bilyon-bilyong dolyar at dumanas ng hindi mabilang na kabiguan para maabot ang ating kasalukuyang estado. Huminga ako ng malalim at itinuro ang kamera. Ngunit may isang mahalagang katotohanan dito. Wala tayong ibinigay na anumang teknolohiyang pangkalawakan sa kanila. Maging ito man ay mga gyroscope, sensor o mga valve, wala. Kahit isang blueprint o isang manual, wala tayong ibinahagi. Nagkibit balikat ang host. Siyempre, ito ay high technology. Bakit natin ibibigay sa kanila? Eksakto. Kaya naman lalong nakakagulat pagbabako ng aking boses. Sa kabila ng hindi natin pagbibigay ng anuman, ang Pilipinas ay nagawang gumawa ng lahat ng pangunahing sangkap na kailangan para sa kanilang satellite system. Unti-unting nawala ang ngiti ng host. Daan-daang kumpanyang Pilipino ang nagtulungan. Nang walang anumang kritikal na sangkap mula sa ibang bansa, halos ganap nilang natapos ang satellite system na ito gamit ang sariling teknolohiya ng Pilipinas. Mula sa optical lens hanggang sa power system, attitude control, at communication systems, lahat ay gawa sa kanilang bansa. Akmang magsasalita ang host. Ngunit nagpatuloy ako. Ang mas mahalaga ay ang bilis at katumpakan. Inabot tayo ng 60 taon upang maabot ang ating kasalukuyang antas. Ang Pilipinas, mula sa kanilang mga naunang satellite tulad ng Diwata, 1 hanggang sa Agila Constellation, sa loob lamang ng ilang taon ay nagawang itaas ang kanilang resolution mula 2 metro hanggang 1 metro. At kahit na mas mababa pa sa 1 metro, isang napakalinaw na tagumpay. Narinig kong bumulong ang host sa sarili. Ganoon kabilis? At nagawa nila ito sa gitna ng patuloy na panggigipit mula sa China militar, diplomatiko at ekonomikal. Sabi ko habang binubuklat ang ulat. Hindi natin dapat tingnan lamang ang bilang ng mga paglulunsad. Ang dapat nating bigyang pansin ay ang bilis ng kanilang teknolohikal na pag-unlad, ang antas ng kanilang self-sufficiency, at higit sa lahat, ang linaw at potensyal na aplikasyon. Tumahimik ang buong studio. Maging ang tawanan ng mga manonood ay tumigil. At ang mga nabanggit ko
ay ang pinakapanlabas na bahagi lamang ng lakas na ipinapakita ng Pilipinas. Ang ekspresyon ng host ay tuluyang natigilan. Nahuli ng close-up ng kamera ang kanyang pagkabahala. Iniisip ng lahat na ang paglulunsad ng Agila Constellation ay isang mapayapang remote sensing project. Huminto ako saglit at tiningnan ng host. Ngunit mula sa pananaw ng isang military strategist, sa pamamagitan ng paglulunsad na ito, nagpapadala ang Pilipinas ng isang mensahe na may malinaw na estratehikong layunin. Bumigat ang paghinga ng host. Ang buong studio ay tila nagyelo. Koronel, ang inyong mga sinabi ay medyo matapang, sabi ng host habang umuupo ng tuwid. Estratehikong layunin? Maaari niyo po bang ipaliwanag ng mas detalyado? Kalmado kong binuklat ang ulat. Sige, upang maiwasan ang anumang hindi pagkakaunawaan, ipapaliwanag ko ng paunti-unti kung ano talaga ang ginawa ng Pilipinas. Tumango ang host, ngunit puno pa rin ng pagdududa ang kanyang mukha. Ang Agila Constellation ay totoong isang remote sensing satellite group. Ginagamit ito para obserbahan ng lupa. Tama iyon, huminto ako at tiningnan ng host. Ngunit ang katumpakan na ipinakita ng Pilipinas sa pagkakataong ito ang siyang pinakamahalaga. Katumpakan? Naguguluhang tanong ng host. Kumuha ako ng mga partikular na numero mula sa ulat. Karaniwan, ang linaw ng isang remote sensing satellite ay nasa pagitan ng 2 hanggang 5 metro at iyon ay itinuturing ng maganda. Gaano katumpak ang Agila? Tanong ng host. Ang basic na linaw nito ay 1 metro. 2 sa mga satellite nito ay may resolution na mas mababa pa sa 1 metro. Ibig sabihin, hindi lang ito kayang kilalanin ng modelo ng mga sasakyan sa lupa, kundi pati na rin ang kilos ng mga tao ay malinaw na makikita. Narinig ang bulungan mula sa madla. Nag-isip ang host at sinabing, totoong kahanga-hanga iyan. Pero bakit ito magiging problema? Idiniin ko ang aking tono. Hindi lamang ito kahanga-hanga. Ang ganitong antas ng kalinawan ay nasa level na ng isang military reconnaissance satellite. Pakipaliwanag po ng mas simple. Gumuhit ako sa hangin. Halimbawa, kung kailangan nating subaybayan ng isang base militar, ang isang ordinaryong satellite ay makikita lamang ang pangkalahatang balangkas. Ngunit ang Agila, malinaw nitong makikita ang ayos ng mga sasakyan sa loob ng base, ang galaw ng mga tauhan, at maging ang mga detalye ng armas. Tuluyang nawala ang ngiti sa mukha ng host. Ang punto ay, bakit kailangan ng Pilipinas ang ganitong sukdulang katumpakan? Para lamang ba sa environmental monitoring o disaster observation? Umiling ako. Ang karaniwang environmental monitoring o agricultural observation ay hindi nangangailangan ng ganoong katumpakan. Ang 2 metrong linaw ay sapat na. Maingat na nagtanong ang host. Kung gayon, sa inyong palagay, bakit nila kailangan ng ganitong katumpakan? Pagkatapos ng ilang sandali ng katahimikan, matatag akong sumagot. Ang pag-abot sa ganito kataas na antas ng katumpakan sa napakaikling panahon at ang pagbuo pa ng isang konstelasyon ng 8 satellite, naniniwala ang aming analysis team na ang layunin nito ay malinaw na may estratehikong pagsasaalang-alang. Estratehikong pagsasaalang-alang? Sa pamamagitan ng paglulunsad na ito, pinatunayan ng Pilipinas hindi lamang ang kanilang pangunahing teknolohiya sa remote sensing, patuloy ko habang binubuklat ang ulat, kundi ang kanilang kakayahang bumuo ng isang kumpletong intelligence network na kayang subaybayan ang mga partikular na lokasyon ng walang tigil, anumang oras. Huminga ng malalim ang host. Hindi ba't medyo haka-haka lang iyan? Tutal, ito ay isang sibilyang proyektong pangkalawakan, hindi ba? Kumuha ako ng isa pang pahina mula sa ulat at inilatag ito. Maaari mong isipin iyan. Ngunit mayroong isang mahalagang konteksto sa Pilipinas na matagal na naming binabantayan. Anong konteksto? Ang matagal ng panggigipit ng China sa Pilipinas, lalo na sa West Philippine Sea. Sabi ko habang nakatingin sa host. Patuloy na inaangkin ng China ang mga teritoryong sakop ng Pilipinas. Nagsasagawa ng mga mapanganib na maniobra ang kanilang Coast Guard at nagtatayo ng mga artipisyal na isla. Sa ganitong sitwasyon, ang kahulugan ng pagbuo ng Pilipinas ng ganito kataas na precision satellite constellation ay nagiging ibang-iba. Tumango ang host. So, sinasabi niyo na ito ay para sa depensa? Sa unang tingin? Oo, paliwanag ko habang binubuklat ang ulat. Ngunit ang problema ay nasa mismong kakayahan. Kapag nagkaroon ka na ng ganitong kapangyarihan sa pagsubaybay, ang mga gamit nito ay nagiging napakalawak. Tila naintindihan na ng host. Nagsisimula ako ng maunawaan ang inyong ikinababahala at mayroon pang mas mahalagang pagbabago. Binuklat ko ang isang bagong pahina.
Ang teknolohikal na puso ng proyektong Agila ay nagmula sa pinakamalakas na pundasyong pang-industriya ng Pilipinas. Anong industriya? Ang kanilang mabilis na lumalagong industriya ng electronics at software. Mariin kong sinabi, ang Pilipinas ay tahanan ng isang malaking bilang ng mga highly skilled na inhinyero at developer. Ang kanilang mga universidad ay naglalabas ng mga world-class na talento sa IT at engineering. Marami sa mga pangunahing electronic system na nakakabit sa Agila ay gumagamit ng pinakamahuhusay na teknolohiya sa software at system integration na binuo sa Pilipinas. Nanlaki ang mga mata ng host. So, ginagamit ng Pilipinas ang kanilang lakas sa software at electronics sa larangan ng kalawakan? Higit pa riyan, pagpapatuloy ko. Pinagsama ng Philippine Space Agency, PhilSA ang mga yaman mula sa industriya, akademya at gobyerno. Ibig sabihin, ang teknolohiya mula sa mga nangungunang universidad at mga lokal na tech hubs ay maaaring isama sa kanilang mga proyektong pangkalawakan. Ano ang espesyal doon? Isipin mo ito, sumandal ako. Ang Pilipinas ay may kontrol sa isang malaking pool ng talento sa software at electronics integration. Ngayon, inilalapat nila ang mga kasanayang ito sa kalawakan. Ang estratehikong halaga ng kombinasyong ito ay hindi ka pani-paniwala. Nag-isip ang host. Ibig sabihin, kaya ng Pilipinas na gumawa ng mga satellite na may mas mahusay na performance? Hindi lang performance, diin ko, kaya ng Pilipinas na gumawa ng mga satellite na ang tunay na kakayahan ay mahirap nating lubusang maunawaan dahil ang kanilang core software at processing systems ay sila mismo ang nagdisenyo at gumawa. Hindi natin ganap na alam ang mga espesipikasyon. Biglang tumahimik ang studio. Pero may mas mahalaga pa. Sabi ko, habang binubuklat ang pahina, hindi lamang ang kanilang electronics integration ang mahusay. Meron din silang malakas na pundasyon sa industriya ng artificial intelligence. AI? Tanong ng host. Mabilis ang pag-unlad ng AI technology ng Pilipinas, lalo na sa image recognition at data processing, paliwanag ko. Ang mga high-definition na imahe na kuha ng Agila, kapag sinamahan ng AI analysis, ay maaaring automatikong kilalanin ng mga target, subaybayan ng mga pagbabago. Ang ganitong intelligent monitoring capability ay hindi kayang tapatan ng mga tradisyonal na satellite. Tila naintindihan na ng host. So, hindi ito isang ordinaryong remote sensing satellite, kundi isang intelligent monitoring system. Eksakto. Tumango ako. At plano ng Pilipinas na i-deploy ang kumpletong konstelasyon ng 8 satellite pagsapit ng 2031. Ibig sabihin, bubuo sila ng isang tuloy-tuloy na saklaw. 24,007 na gumaganang intelligent monitoring network. Talagang kahanga-hanga. Pag-amin ng host, ang mas kritikal ay ang isyu ng pamumuno sa proyektong ito. Binuklat ko ang isang bagong pahina. Bagaman ng PhilSA ang nangunguna sa proyektong Agila, ang teknolohikal na suporta sa likod nito ay mula sa isang malakas na alyansa ng industriya sa Pilipinas. Alyansa ng industriya? Ang mga nangungunang kumpanya sa electronics ay nagbibigay ng mga advanced na processors. Ang mga kumpanya sa aerospace engineering ay nag-aalok ng kanilang kaalaman at ang Department of National Defense DND ay nagbibigay ng suportang teknolohikal militar. Isa-isa kong binanggit. Ito ay isang pambansang proyekto na pinagsasama-sama ang pinakamahuhusay na teknolohiya ng Pilipinas. Huminga ng malalim ang host. Mukhang napakasistematiko. Tama ka. Patuloy ko. At ang mga kumpanyang kasangkot sa aerospace ay may kaugnayan sa industriya ng depensa ng Pilipinas. Sila ay kasama sa pag-modernize ng mga kagamitang militar tulad ng mga barko at eroplano. Isang kumpanyang may kaugnayan sa militar ang kasali sa isang proyektong pangkalawakan? Gulat na tanong ng host. Oo. At iyan ang punto. Diin ko. Ang hangganan sa pagitan ng sibilyang proyektong pangkalawakan at teknolohiyang militar ay nagiging malabo sa Pilipinas. Bumaling ako sa susunod na pahina. Ang mga kumpanyang ito ay hindi lang gumagawa ng mga parte na sasakyang panghimpapawid. Sila rin ay kasangkot sa pananaliksik sa missile at aerospace engineering. Kaya nilang kumpletuhin ang buong aerospace industry chain, mula sa disenyo hanggang sa paggawa. Ano ang kaugnayan nito sa Agila? Malaki ang kaugnayan. Paliwanag ko. Ang teknolohiya sa paglulunsad at teknolohiya sa missile ay magkatulad sa maraming aspeto: control systems, navigation technology, propulsion systems. Lahat ng ito ay may pagkakatulad. Nagsimulang maintindihan ng host. So, habang binubuo ng Pilipinas ang kanilang teknolohiyang pangkalawakan, pinapahusay din nila ang kanilang teknolohiya sa missile?
Mas tumpak na sabihin, pagtatama ko, na sa pamamagitan ng mga proyektong pangkalawakan, pinagsasama at pinapalakas ng Pilipinas ang kanilang pangkalahatang kakayahan sa aerospace at pambansang depensa. Halimbawa, ang kanilang mga bagong nakuha at binubuong missile systems tulad ng BrahMos at iba pang mga proyektong lokal ay nangangailangan ng tumpak na nabigasyon at kontrol. Ang teknolohiyang binuo para sa proyektong Agila ay maaaring direktang ilapat sa mga sistemang ito ng armas. Tila naintindihan na ng host. So, ito ay isang uri ng two-way na paggamit ng teknolohiya. Eksakto. Kumpirma ko. At sa ilalim ng patuloy na banta mula sa Tsina, may sapat na dahilan ng Pilipinas upang bumuo ng ganitong dual-use technology. Dual-use technology? Teknolohiya na maaaring gamitin sa parehong sibilyan at militar na layunin. Paliwanag ko. Sa panlabas, ito ay isang mapayapang space remote sensing. Ngunit ang kakayahang nililinang nito ay maaaring maging para sa gamit militar. Tumahimik sandali ang host. Kung gayon, gaano nakalakas ang Pilipinas ngayon? Huminga ako ng malalim, handa nang sabihin ang pinakamahalagang bahagi. Hayaan mong banggitin ko ang ilang teknikal na detalye sa sistemang Agila na pinakaikinababahala namin. Sipo. Una, ang kalinawan, inilatag ko ang datos. Ang dalawang ultra-high resolution satellite ng Agila ay may linaw na mas mababa pa sa 1 metro. Ano ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, makikita mo kung ano ang ginagawa ng isang tao sa lupa. Nanlaki ang mga mata ng host. Hindi ba't military grade na iyan? Husto, kumpirma ko. Ang KH-11 Military Reconnaissance Satellite ng Amerika ay nasa ganitong antas din. Paano ito nagawa ng Pilipinas? Software at electronics integration. Simpleng sagot ko. Dahil sa kanilang mahuhusay na inhinyero, nakakagawa ang Pilipinas ng mga sensor at processor na mas mataas ang performance at mas mababa ang konsumo sa kuryente. Ito ang kanilang pangunahing bentahe. Nagpatuloy ako sa ikalawang punto. Ikalawa, ang paraan ng pagpapatakbo bilang isang konstelasyon. Ang 8 satellite na nagtutulungan ay maaaring magbigay ng high-frequency revisit sa isang partikular na lugar. Ano ang ibig sabihin ng high frequency? Ang isang tradisyonal na satellite ay maaaring dumaan sa isang lugar, minsan sa loob ng ilang araw. Ngunit ang Agila Constellation ay maaaring dumaan ng ilang beses sa isang araw na halos nagbibigay ng real-time monitoring. Napasinghap ang host. Malaking tulong iyan sa military intelligence, hindi ba? Tumpak, tumango ako. Maaari nitong subaybayan ang pang-araw-araw na aktibidad sa mga base militar, ang paggalaw ng mga barko at obserbahan ang pag-deploy ng mga tropa. Lahat ay maaaring malaman sa real time. Ano ang ikatlo? Sabik na tanong ng host. Ang kakayahan sa AI integration. Sabi ko, binabanggit ang pinaka-critical na punto. Ang AI technology ng Pilipinas ay nagpapahintulot na ang napakaraming imahe na kuha ng satellite ay automatikong maproseso, mamarkahan at masubaybayan. Gaano kahalaga iyon? Isipin mo ito. Paliwanag ko. Ang tradisyonal na pamamaraan ay nangangailangan ng maraming tao upang suriin ang mga larawan mula sa satellite matagal at nakakapagod. Ngunit ang AI ay kayang tapusin ang pagsusuri sa loob ng ilang segundo. Automatikong kinikilala ang mga target, hinahanap ang mga anomalya, at hinuhulaan ang mga trend. Namangha ang host. Ito ay isang revolusyon sa intelligence gathering. Tama, kumpirma ko. At ang Pilipinas ay may natatanging bentahe sa larangang ito. Ang kanilang industriya ng electronics ang nagbibigay ng hardware foundation at ang kanilang AI technology ang nagbibigay ng software capability. Kapag pinagsama ang dalawa, nagiging perpektong intelligent monitoring system. Huminto ako sandali para hayaang maproseso ng host ang lahat. Ngunit ang pinakaikinababahala namin ay hindi ang mga ito, pagbaba ko ng boses. May mas seryoso pa. Ano iyon? Kinakabahang tanong ng host. Ang estratehikong lokasyon ng Pilipinas, inilatag ko ang isang mapa. Ang Pilipinas ay nasa puso ng First Island Chain. Madaling masakop ng Agila Constellation ang buong rehiyon ng Kanlurang Pasipiko. Gumuhit ako ng bilog sa mapa gamit ang aking daliri. Mula Japan hanggang sa mga isla sa South China Sea, mula sa Taiwan Strait hanggang Guam, lahat ay nasa loob ng saklaw ng kanilang pagsubaybay. So, hindi lang China ang sinusubaybayan ng Pilipinas, kundi ang buong rehiyon? Oo, kumpirma ko. Dahil sa geopolitical na kahalagahan ng rehiyong ito, ang estratehikong halaga ng ganitong kakayahan sa pagsubaybay ay hindi matatawaran. Tila naintindihan na ng host.
Nabanggit niyo kanina ang panggigipit ng China sa Pilipinas. Gaano kahalaga ang kontekstong iyon? Napakalahaga diin ko. Patuloy ang agresibong aksyon ng China sa West Philippine Sea. Noong 2024 lamang, daan-daang insidente ng harassment mula sa Chinese Coast Guard at militia vessels ang naitala laban sa mga barko ng Pilipinas. Sa ilalim ng ganitong panggigipit, hindi ba't normal lang na bumuo ang Pilipinas ng ganitong kakayahan sa pagsubaybay? Hindi lang normal, kundi masasabing kinakailangan, paliwanag ko. Kailangang malaman ng Pilipinas sa lahat ng oras ang galaw ng militar ng China. Ang Agila Constellation, ang pangunahing kasangkapan upang makamit ang layuning ito. Nagpatuloy ako sa mas malalim na pagsusuri. At ang Pilipinas ay nahaharap din sa diplomatikong panggigipit. Ginagamit ng China ang kanilang impluensya upang hadlangan ang Pilipinas na sumali sa maraming internasyonal na organisasyon at mahirapang makakuha ng tulong militar mula sa ibang bansa. Kaya kailangan nilang umasa sa sarili. Eksakto. Tumango ako. Ito ang nagpapaliwanag kung bakit napakahalaga para sa Pilipinas ang pagsasarili sa teknolohiya. Mula sa electronics hanggang sa AI, mula sa aerospace hanggang sa depensa. Nagsusumikap ang Pilipinas na maging self-sufficient. Napabuntong hininga ang host. Ito ay isang tunay na kwento ng kaligtasan sa gitna ng kahirapan. Ngunit hindi pa tapos ang kwentong iyan, paalala ko. Ang Agila ay simula pa lamang. May mas malalaking plano pa ang Pilipinas sa kalawakan. Halimbawa, ang kanilang mga plano para sa mas advanced na communication satellites. Komunikasyong satelit? Oo. Tulad ng sistema ng Starlink, paliwanag ko. Kung makokontrol ng Pilipinas ang ganitong teknolohiya, mapapanatili nila ang kakayahang makipag-ugnayan kahit na maputol ang kanilang mga linya ng komunikasyon. Ito ay may malaking kahalagahan sa pambansang depensa. Nagsimulang maunawaan ng host ang kabigatan ng sitwasyon. So, ang Pilipinas ay nagtatayo ng isang kumpletong sistema ng kakayahan sa kalawakan. Tama, kumpirma ko. Mula sa remote sensing hanggang sa komunikasyon, mula sa nabigasyon hanggang sa reconnaissance, sistematikong itinatayo ng Pilipinas ang kanilang lakas sa kalawakan. Ano ang ibig sabihin nito para sa Amerika? Tanong ng host. Natinumbok ang pinakamahalagang isyu. Nag-isip ako sandali. Ito ay isang komplikadong isyu. Sa isang banda, ang Pilipinas ay isang kaalyado natin. Ang paglakas nila ay makakatulong sa katatagan ng rehiyon. At sa kabilang banda, tapat kong sinabi, kapag ang isang bansa ay nagkaroon ng ganito kalakas na kakayahan sa pagsubaybay at intelligence, ang balanse ng geopolitika ay magbabago. Kailangan nating muling suriin ang papel ng Pilipinas sa ating estratehiya. Tumango ang host. Sa tingin nyo, hanggang saan makakarating ang Pilipinas? Sa totoo lang, sincero kong sinabi, sa tingin ko, mas malayo pa sa inaakala natin. Bakit? Dahil sa kombinasyon ng tatlong salik, itinaas ko ang tatlong daliri. Una, ang banta sa kanilang kaligtasan. Ang patuloy na banta mula sa China ay nagtutulak sa Pilipinas na patuloy na palakasin ang kanilang sarili. Ang pangalawa, ang kanilang teknolohikal na bentahe. Patuloy ko. Ang kanilang malakas na industriya ng electronics at AI ay nagbibigay ng natatanging teknolohikal na pundasyon na wala sa ibang maliliit na bansa. At ang pangatlo, ang kanilang determinasyon at katatagan. Diin ko sa huling punto. Alam ng mga Pilipino na sila ay lumalaban para sa kanilang kaligtasan. Ang ganitong motibasyon ay mahirap sukatin. Huminto sandali ang host. Ito ay isang nakakagulat na kwento. At nagsisimula pa lang ang kwentong ito. Paalala ko, ang Agila ay ganap na madedeploy pagsapit ng 2031. Pagkatapos nito, ang kakayahan ng Pilipinas sa kalawakan ay lalo pang lalakas. Sa tingin nyo, paano tayo dapat tumugon? Una, seryoso kong sinabi, hindi na natin dapat maliitin ang Pilipinas. Dapat nating seryosohin ang kanilang teknolohikal na pag-unlad. Pangalawa, kailangan nating palakasin ang teknolohikal na kooperasyon sa Pilipinas. Mungkahi ko, sa halip na hayaan silang umunlad ng mag-isa, mas mabuting magtatag tayo ng isang partnership. Sa ganitong paraan, mas mauunawaan natin ang kanilang kakayahan. At pangatlo, kailangan nating muling pag-isipan ang ating sariling estratehiya sa kalawakan. Sabi ko, na binanggit ang pinakamahalagang punto. Ang modelo ng Pilipinas ang paggamit ng kanilang bentahe sa electronics sa software para maging lakas sa kalawakan ay isang bagay na dapat nating pag-aralan. Tila naintindihan na ng host. Ibig sabihin, dapat din nating mas pagbutihin ang pagsasama-sama ng teknolohiya mula sa iba't ibang industriya? Eksakto. Tumango ako. Bagamat maliit ang Pilipinas,
Ipinakita nila ang isang bagong modelo ng pag-unlad gamit ang isang pangunahing teknolohikal na bentahe bilang pundasyon upang mabilis na makabuo ng estratehikong lakas. Nagpatuloy ako. Ang Amerika ay may pinakamalakas na industriya ng teknolohiya, ngunit sa pagsasama-sama ng sibilyang teknolohiya at pangangailangan sa depensa, maaaring hindi tayo kasing epektibo ng Pilipinas. Isang interesanting pananaw, komento ng host, at dagdag ko, ang tagumpay ng Pilipinas ay nagbibigay din ng inspirasyon sa ibang mga bansa. Kahit na isang maliit na bansa, hanggat mayroon kang pangunahing teknolohikal na bentahe at matatag na determinasyon, maaari kang makamit ang tagumpay sa mga kritikal na larangan. Tumango ang host. Talagang dapat pag-isipan niyan. Kaya't nang sabihin kong ang Agila Constellation ay isang hamon sa Amerika, ang tinutukoy ko ay hindi isang hamong militar, kundi isang estratehikong paalala. Isang paalala? Isang paalala na ang mundo ay nagbabago, na ang bilis ng pagkalat ng teknolohiya ay higit pa sa inaasahan. Paliwanag ko, hindi natin maaring gamitin ang lumang pag-iisip upang tingnan ang mga bagong sitwasyon. Huminga ng malalim ang host. Iyan ang pinakamalaking aral ngayong araw. At dagdag ko pa, ang kwento ng Pilipinas ay tunay na nakakabighani. Isang kapuluan na nahaharap sa napakalaking panlabas na panggigipit, ngunit sa pamamagitan ng teknolohikal na inobasyon at katatagan ay binabago ang kanilang sariling kapalaran. Tila mayroon kayong paghanga sa Pilipinas. Matalas na napansin ng host. Oo, inaamin ko. Sabi ko, bilang isang military analyst, kailangan kong maging objektibo sa pagtatasa ng mga hamon. Ngunit bilang isang individual, hindi ko maiwasang humanga sa katatagan at pagkamalikhain ng Pilipinas. Huminto ako sandali. Isipin mo, isang kapuluan na may populasyon na mahigit 110 milyon na nahaharap sa patuloy na banta mula sa isang superpower. Hindi lamang hindi sumuko, kundi umabot pa sa world-class na antas sa larangan ng electronics, AI at kalawakan. Ito mismo ay isang himala. Tumango ang host. Talagang kahanga-hanga. At pinapanatili pa rin ng Pilipinas ang kanilang demokratikong sistema at bukas na lipunan, dagdag ko. Sa isang mundo kung saan ang mga authoritarian na bansa ay maaring mag-focus ng yaman para sa malalaking proyekto, nagawa ng Pilipinas na makamit ang pareho o mas mahusay pa sa isang demokratikong paraan. Ano ang ipinapahiwatig nito? Ang kalayaan at inobasyon ay magkaugnay. Pagtatapos ko, ang teknolohikal na tagumpay ng Pilipinas ay malaking bahagi dahil sa kanilang bukas na lipunan at malayang akademikong kapaligiran. Tila naintindihan ng host. Kung gayon, ang modelo ng Pilipinas ay may aral para sa ibang mga bansa. Tiyak, kumpirma ko. Lalo na para sa mga maliliit na bansa na nahaharap sa panggigipit mula sa malalaking kapangyarihan. Nag-aalok ang Pilipinas ng isang posibleng modelo sa pamamagitan ng teknolohikal na inobasyon at estratehikong pagpili. Kahit ang maliliit na bansa ay maaaring mapanatili ang kanilang kasarinlan at dignidad. Bumaling ako sa huling pahina. Sa katunayan, mayroon pa akong isang obserbasyon na nais ibahagi. Ano yun? Ang kolektibong diwa ng mga Pilipino, sabi ko. Habang inihahanda ko ang ulat na ito, nanood ako ng maraming panayam sa mga Pilipinong space engineer. Ano ang sinabi nila? Marami ang nagsabi na ang kanilang motibasyon sa trabaho ay hindi lamang para sa personal na tagumpay, kundi para sa kinabukasan ng Pilipinas. Naalala ko ang sinabi ng isang inhinyero. Sa tuwing nakikita ko ang mga imahe ng Pilipinas na kuha ng Agila, nararamdaman ko na ginagamit ko ang teknolohiya para protektahan ang aking bayan. Tila na antig ang host. Napakalakas ng ganyang pakiramdam ng misyon. Oo, tumango ako. At ang mga inhinyerong Pilipino ay lubos na nakatuon sa kanilang trabaho. May mga ulat na nagsasabing sa panahon ng pagbuo ng Agila, madalas magpuyat ang mga miyembro ng team para lamang malutas ang mga teknikal na problema. Ang ganitong dedikasyon ay dapat hangaan kahit saan. Komento ng host. Tama, sang-ayon ko. Naaalala ko tuloy ang panahon ng Apollo program ng Amerika kung saan ang buong bansa ay nagkakaisa para sa isang layunin. Sa tingin mo, mayroon pa ba tayo ng ganoong diwa ngayon? Isang matalas na tanong mula sa host. Tumahimik ako. Sa totoo lang, tila nawala na sa atin ang ganoong pakiramdam ng pagkaapurahan at misyon. Bakit? Dahil nasanay na tayo sa pagiging nangunguna. Tapat kong sinabi. Inakala natin na ang teknolohikal na bentahe ng Amerika ay garantisado. Ngunit ang kaso ng Pilipinas ay isang paalala na ang bentahe ay kailangang patuloy na panatilihin at innovate. Tumango ang host. Kaya't binigyan tayo ng Pilipinas ng isang aral. Maaaring sabihin niyan. Pag-amin ko,
Ipinakita ng Pilipinas kung paano mag-udyok ng inobasyon sa gitna ng panggigipit, kung paano i-maximize ang limitadong yaman, at kung paano makamit ang tagumpay sa kabila ng mga hadlang. Ito ay mga bagay na maaari nating matutunan. Tiyak, kumpirma ko. Lalo na ngayon na ang internasyonal na kompetisyon ay lalong tumitindi. Ang karanasan ng Pilipinas ay mas mahalaga. Idinagdag ko pa at ipinakita rin ng Pilipinas kung paano makahanap ang isang maliit na bansa ng sarili nitong lugar sa gitna ng kompetisyon ng mga malalaking kapangyarihan. Paano? Pinili ng Pilipinas ang electronics at software, mga kritikal na larangan, paliwanag ko. Sa pamamagitan ng pagtatag ng isang malakas na reputasyon sa mga larangang ito, nagkamit ang Pilipinas ng internasyonal na impluwensya na higit pa sa kanilang teritoryo at populasyon. So ang susi ay hanapin ang iyong core advantage at mag-focus doon pagbubuod ng host. Ganoon nga, tumango ako. Hindi maaaring maging malakas ang Pilipinas sa lahat ng larangan, ngunit pinili nila ang pinakapangunahing mga larangan at naging isa sa mga pinakamahusay. Ang estratehiyang iyon ay tunay na matalino at ang bentaheng iyon ay kumakalat na ngayon sa ibang mga larangan. Sabi ko na itinuturo ang Agila bilang halimbawa. Ang kanilang bentahe sa teknolohiya ay nagiging lakas sa kalawakan. So, ang teknolohikal na bentahe ay maaaring palakasin? Husto, kumpirma ko. At iyon ang dahilan kung bakit kami nakatutok sa pag-unlad ng Pilipinas. Dahil ipinapakita nito kung paano binabago ng teknolohiya ang estratehikong tanawin. Tiningnan ako ng host, naghihintay ng huling buod. Sa kabuuan, huminga ako ng malalim. Ang Agila Constellation ay hindi lamang isang satellite system. Ito ay sumisimbolo sa estratehikong pagbabago ng Pilipinas. Mula sa pagiging reaktibo sa depensa tungo sa aktibong pagkakaroon ng bentahe sa intelligence. Mula sa pag-asa sa teknolohiya ng iba tungo sa pagsasarili at inobasyon. Binabago ng Pilipinas ang kahulugan ng papel ng isang maliit na bansa sa kompetisyon ng mga malalaking kapangyarihan. Ano ang ibig sabihin nito para sa kaayusang internasyonal? Ang huling tanong ng host. Ibig sabihin nito, simple at mariing kong sagot, na binabago ng teknolohiya ang distribusyon ng kapangyarihan. Ang determinasyon at inobasyon ay maaaring punan ang kakulangan sa laki. Huminto ako sandali para namnamin ang mga salitang iyon. At ang pinakamahalaga, sabi ko sa huli, ipinaalala sa atin ng Pilipinas na sa mabilis na pagbabagong mundong ito, walang anumang garantisado. Ang bentahe ay kailangang panatilihin. Ang pagiging nangunguna ay nangangailangan ng inobasyon. Walang kalaban ang dapat maliitin. Kung hindi, magbabayad tayo ng malaki. Iyan ay isang babala na dapat pag-isipan. Pagtatapos ng host, tama, tumango ako. Ang Agila ay umiikot sa kalawakan, ngunit ang mensaheng dala nito ay lumilikha ng malaking epekto dito sa lupa. Isang satellite system mula sa Pilipinas na nagsasabi sa mundo, narito kami. Meron kaming kakayahan at karapat-dapat kaming seryosohin. Isang katahimikan na bumalot sa studio. Ang mga manonood ay ninamnam ang lahat ng impormasyon. Sa huli, idinagdag ko, anuman ang ating pagsusuri sa pag-unlad ng Pilipinas. Isang bagay ang tiyak, hindi sila titigil. Sa harap ng patuloy na banta, mas lalo pang magsisikap ang Pilipinas na mag-innovate at sumulong. Kung gayon, hindi rin tayo maaaring tumigil. Naunawaan ng host ang kahulugan. Eksakto, kumpirma ko. Ang kwento ng Pilipinas ay patuloy na isinusulat at kailangan nating masusing subaybayan ang susunod na kabanata ng kwentong ito. Huminga ng malalim ang host. Coronel, salamat sa inyong napakagandang pagsusuri ngayong araw. Talagang binago nito ang aking pananaw sa Pilipinas. Salamat sa iyong oras. Magalang kong sagot. Sana ang talakayan natin ngayon ay makatulong sa mas maraming Amerikano na maunawaan ang tunay na lakas ng Pilipinas at ang bagong sitwasyon na ating kinakaharap. Unti-unting dumilim ang mga ilaw sa studio, ngunit ang kwento ng Pilipinas ay nagpapatuloy. Ang Agila ay umiikot sa kalawakan at sa bawat pag-ikot, isinusulat nito ang determinasyon at lakas ng kapuluan. At dito sa lupa, muling sinusuri ng buong mundo kung anong mga sorpresa pa ang ihahandog ng islang ito na may lawak lamang na 300,000 kilometro kwadrado sa mundo. Ang sagot ay maaaring malapit na nating malaman